Hindi na lang ang mas malalang pananakot sa paniningil ang binabantayan ng mga otoridad sa mga online lending app. Lumalabas din daw na ang ilang nagpapatakbo sa mga ito, dating operator ng mga pogo. Nakatutok si Salima Refran. Nasa detention facility na ng PAOK sa Pasay ang mga nahuling empleyado ng dalawang online lending app o OLA na niraid ng PAOK at NBI sa Makati. Na-profile na sila ng NBI at naisalang na sa booking process. 131 ang mga Pilipinong kinustudiya ng NBI at PAOK doon sa ginawang raid sa mga online lending applications noong isang linggo. Pero 117 lamang yung paharapin sa mga reklamo ng paglabag sa Data Privacy Act. Yan ay dahil may mga bumaligtad at piniling maging testigo. Ayon sa mga biktima, palala ng palalaan nila ang harassment ng mga OLA. Pinadalahan sila ng purinarya, nakukunin daw ang kanilang bangkay. Pinapadalahan po sila ng bumbero sa kanilang bahay at Poso Negro or Sip-Sip Poso Negro, maging mga fake bookings po ng pagkain. Pupugutan daw po ko ng ulo, huwag daw po ako lalabas kasi babarilin daw po ako, ipaparape daw po ako. Buong pamilya ko po, papatayin daw po nila. Ginagawa nila ng pornographic material yung mga bata. Kahit grandparents mo, edit po nila yung mukha nun, tapos kung saan nila ilalagay. Mas worse pa po doon, yung iba nilalagay po talaga nila sa website. Ang mga may good credit at good payer, sa pilitan nilang pinaglo-loan muli. Araw-araw po yung tatawag po sila, starting po ng 6 a.m. every 5 minutes tatawag sila, iba't ibang number, iba't iba rin po yung nagte-text. Lumalabas sa investigasyon ng PAOK na ngayong bawal na mga pogo. Naglipatan nila ang ilang operator nito sa online lending apps na nakita nila nang i-raid ng isang online lending company sa Makati noong October 2023. Chinese din ang nagpapatakbo. Alam na nila kung paano patakbuhin. Nakita nila nung mga sindikato na dito sa atin madali yung mga yun. Ang nabago lang, mga Pilipino na nila ang mga empleyado. Ang niloloko dito mga Pilipinos. At ang mga nanloloko, ang mga nangaharas is mga Pilipino din. Ang Securities and Exchange Commission o SEC ang nangangasiwa sa financial lending instruments tulad ng mga online lending applications o platforms. Mula 2023, halos 24,000 reklamo na ang tungkol sa unfair debt collection ng mga OLA. Pero mahigit 300 lang ang naghabla. May mga kasong naihain ng SEC sa piskalya laban sa mga korporasyong may hawak sa mga nirereklamong OLA. Sa SEC Circular 2019-18, nakalatag ang mga bawal sa paniningil ng utang tulad ng pagmumura, pagbabanta at pagsasapubliko ng impormasyon. Yung sa permission to access gallery, contacts, cameras, microphone, talagang pinagbabawal yon. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.